Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Positibong pananaw gabay ang pamilya. Sa paglalakbay ng buhay, madalas tayong maharap sa mga pagsubok na maaaring magdulot ng pagkadismaya at negativity. Ngunit, ang pagpapanatili ng positibong pananaw ay susi sa pagtagumpayan ng mga hamon at pagkamit ng isang masaya at produktibong buhay, at sa paglalakbay na ito, ang pamilya ang ating pinakamatibay na haligi at gabay. Simula sa ating pagkabata, ang pamilya ang ating unang paaralan. Dito natin natututunan ang mga halaga, ang mga aral sa buhay, at ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang mga karanasan natin sa loob ng pamilya, ang paraan ng pakikitungo ng ating mga magulang sa mga problema, at ang kanilang pananaw sa buhay, ay may malaking epekto sa pagbuo ng ating sariling pananaw. Isang pamilyang puno ng pagmamahal, suporta, at pagkakaisa, ay nagbibigay ng isang ligtas at positibong kapaligiran, kung saan tayo maaaring lumago at umunlad. Ang bukas na komunikasyon, ang pagbabahagi ng mga damdamin at karanasan, at ang pagsuporta sa isa't isa ay nagtatayo ng isang matatag na pundasyon para sa isang positibong pananaw. Ang pamilya, isang salitang nagpapainit ng puso, nagdudulot ng saya, at minsan, nagpapaalala sa ating mga hamon sa buhay. Sa bawat larawan, isang kwento, isang refleksyon ng ating paglalakbay bilang isang pamilya. Tunghayan natin ang mga sumusunod na larawan. Ang saya ng pagsasama. Ang larawang ito ay sumasalamin sa mga sandaling puno ng saya at tawanan. Mga alaalang hindi malilimutan, mga mumunting bagay na nagpapasaya sa ating puso. Ito ang mga sandali na nagpapatunay na ang pamilya ay tunay na kayamanan. Pagsubok at pagkakaisa. Kahit na may mga pagsubok na dumating, ang pamilya ay nananatiling matatag. Sa larawang ito, makikita natin ang pagtutulungan at pagkakaisa sa gitna ng mga paghihirap. Ang pagsuporta sa isa't isa ang nagiging susi na mapagtagumpayan ang mga hamon. Pagkakaisa sa gitna ng lahat. Ang larawang ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng pamilya sa isang mahalagang okasyon. Ang pagsasama-sama, ang pagbabahagi ng mga karanasan, at ang pagdiriwang ng mga tagumpay, ito ang nagpapatatag sa ugnayan ng bawat miyembro. Ano ang nararamdaman mo kapag kasama mo ang iyong pamilya? Sa anong paraan ka ginabayan ng iyong pamilya? Ang pamilya ay hindi lamang isang grupo ng mga tao na magkakamag-anak. Ito ay isang sistema ng suporta, gabay, at pagmamahal, na nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Ito ang ating pundasyon, ang ating inspirasyon, at ang ating tahanan. Ingatan natin ito, mahalin natin ito, at pahalagahan natin ang bawat sandali na kasama natin sila. Positibo versus negatibo. Ang dalawang mukha ng pananaw. Ang tao ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ang pagkakaiba-iba nito ay maaaring bunga na rin ng iba't ibang sitwasyong kanyang kinakaharap sa pang-araw-araw na buhay. Naway pagsumikapan ng bawat isa, na laging makabuo ng positibong pananaw, na magdadala sa kanya, sa pagkakaroon ng positibong emosyon, sa gitna ng mga hindi kaaya-ayang sitwasyon. Ngunit, ano nga ba ang positibong pananaw? Paano magkakaroon ng positibong pananaw sa buhay? Ang tao ay may kani-kanyang pananaw. Pananaw. Ito ay tumutukoy sa paningin o pagkaunawa ng isang tao tungkol sa isang bagay o paksa. Ang ating pananaw sa buhay ay may malalim na epekto sa ating emosyonal, mental, at pisikal na kalusugan. Maaari itong maging isang malakas na puwersa na nagtutulak sa atin pasulong o nagpipigil sa ating pag-unlad. Positibong pananaw, ang liwanag sa madilim. Ang positibong pananaw ay ang kakayahang makita ang mabuti sa kahit anong sitwasyon, kahit pa ito ay tila mahirap o negatibo.
Ito ay ang pagpili na tumuon sa mga solusyon, at sa mga oportunidad, sa halip na sa mga problema at balakid. Ang mga taong may positibong pananaw, ay karaniwang mas masaya, mas malakas ang loob, at mas may kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa positibong pananaw, ang laging nasa isipan ng isang individual, ay kaya niyang gawin ang isang bagay. Walang mahirap sa isang bagay kung gugustuhin, dahil ang bunga nito ay tagumpay. Tinatawag din itong optimismo, na ayon sa diksyonaryo, ay may kahulugan na pagtingin o tendensyang makita ang maganda o mabuti, sa anumang pangyayari, at asamin ang higit na kasiya siyang resulta. Ang isang taong nagsasabuhay ng ganitong pananaw, at laging may magandang pag-asang nakikita, ay tinatawag na optimista o optimist. Mga katangian ng positibong pananaw. Pag-asa. Naniniwala sila na may magandang mangyayari sa hinaharap. Pagtitiwala sa sarili. May tiwala sila sa kanilang kakayahan, na malampasan ang mga pagsubok. Pagkamalikhain. Nakakakita sila ng mga malikhaing solusyon sa mga problema. Pagtitiyaga. Hindi sila madaling sumuko sa mga paghihirap. Pagpapahalaga. Nakakakita sila ng mabuti sa mga tao at sa mundo sa kanilang paligid. Negatibong pananaw, ang anino ng pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, ang negatibong pananaw, ay ang tendensyang tumuon sa mga negatibong aspeto ng buhay. Ang mga taong may negatibong pananaw, ay madalas na nakakakita ng mga problema at balakid, at madaling mawalan ng pag-asa. Ito ay maaaring magdulot ng stress, pagkabalisa, at depresyon. Ang negatibong pananaw, ay nangyayari kapag kadalasang nasa isipan ng isang individual, ay hindi niya kaya ang isang gawain. Marami siyang dahilan, kagaya ng tinatamad, walang panahon, hindi maintindihan ang bagay-bagay, ayaw mag-isip, walang interes, o sadyang ayaw niyang kumilos o gawin ang isang gawain. May tendensya siya na tingnan, asahan o tuunan ang pawang masama, o hindi kanais-nais na resulta, kalagayan, problema, at mga katulad nito. Ayon pa rin sa diksyonaryo, pesimismo ang tawag dito, at ang taong may ganitong pananaw, ay pesimista o pessimist. Mga katangian ng negatibong pananaw. Pagdududa sa sarili. Wala silang tiwala sa kanilang kakayahan. Pag-aalala. Madalas silang nag-aalala sa mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. Pesimismo. Naniniwala sila na ang mga bagay ay maaaring masama. Pagkabigo. Madali silang sumuko sa mga paghihirap. Pagrereklamo. Madalas silang magreklamo at magmura. Hindi naman ibig sabihin na ang pagiging positibo ay ang pag-iwas sa mga negatibong emosyon. Ang pagkilala sa mga negatibong emosyon ay mahalaga rin sa pag-unawa sa ating sarili. Ang susi ay ang paghahanap ng balanse. Ang pag-aaral na kilalanin ang mga negatibong kaisipan at damdamin, at pagkatapos ay palitan ang mga ito ng mas positibo at makatutuhanang mga kaisipan, ay isang mahalagang kasanayan. Pagkakaroon ng positibong pananaw, higit pa sa pagiging masaya. Madalas nating marinig ang salitang positibong pananaw. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Higit pa ito sa simpleng pagiging masaya sa lahat ng oras. Ang positibong pananaw ay isang paraan ng pag-iisip na nakatuon sa kabutihan, pag-asa, at pagtitiwala sa sarili at sa Diyos. Ito ay ang kakayahang makita ang mabuti sa kahit anong sitwasyon, kahit pa ito ay tila mahirap o negatibo. Ang positibong pananaw ay isang kasanayan na maaaring matutunan at mapaunlad sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga positibong gawi, tulad ng pagpapahayag ng pasasalamat, paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa atin, at pagtulong sa iba. Maaari nating palakasin ang ating positibong pananaw, at mapabuti ang ating kalidad ng buhay. Ang pagiging mapagpatawad sa sarili at sa iba, ay isa ring mahalagang hakbang. Sa makatuwid, kapag tayo ay may positibong pananaw, mas malamang na magkaroon tayo ng mas matagumpay, at malusog na pamumuhay. Ang pagiging optimistiko, ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng mas mataas na antas ng kaligayahan, na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Narito ang ilang halimbawa ng positibong pananaw.
Kaya ko ito. Ito ay isang pahayag ng tiwala sa sarili, at sa kakayahang malampasan ang mga hamon. Laging may solusyon sa problema. Ito ay ang paniniwala, na kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, mayroong palaging paraan upang malutas ito. Magiging maayos din ang lahat. Ito ay isang pahayag ng pag-asa at pananampalataya, na may magandang mangyayari sa huli. Natuto ako mula sa karanasang ito. Ito ay ang pagkilala sa mga aral, na natutunan mula sa mga negatibong karanasan. Pagpapasalamat sa mga biyaya, pagkilala sa mga mabubuting bagay sa buhay. Ang positibong pananaw, ay isang kasanayan, na maaaring matutunan at mapaunlad. Ito ay isang pagpili, isang desisyon, na tumuon sa mabuti at sa pag-asa. Sa pamamagitan ng pagsasanay at pagpapaunlad ng positibong pananaw, maaari nating malampasan ang mga hamon ng buhay, at mabuhay ng isang masaya at produktibong buhay. Pagsasakilos sa mga gawain, na nagpapahalaga sa mga positibong pananaw, gabay ang pamilya. Ang pag-angat ng positibong pananaw, ay hindi lamang isang personal na paglalakbay, kundi isang paglalakbay na mas maganda, kung kasama ang pamilya. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, ang isang pamilyang nagtutulungan sa paglinang ng positibong pananaw, ay nagtatayo ng isang matibay na pundasyon, para sa kaligayahan at tagumpay. Ang isa sa pinakamahusay na paraan, upang maturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak, ay sa pamamagitan ng halimbawa. Ito ay nagsisilbing impluwensya sa mga anak. Ito ay nakatutulong, upang maitanim sa kanilang murang kaisipan, at mahubog ang kanilang mga sarili, sa mga gawaing mabuti at kapaki-pakinabang. Dapat maunawaan ng mga magulang, na kung minsan, ay makagagawa ng mga maling pagpili ang mga anak, kahit na ituro na sa kanila ang katotohanan. Kapag nangyari ito, hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga magulang, bagkus, patuloy na magkaroon ng positibong pananaw, na magiging maayos din ang lahat. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw, ay isang ugaling nakukuha ng mga bata, mula sa kanilang pamilya. Mahalaga ang pagkakaroon ng pamilyang positibo ang pag-iisip, sapagkat inaakay nito ang mga anak sa mga positibong bagay, tulad na lamang ng kung paano mas mapapabuti pa ang pag-aaral, o mapapalawak ang mga hangarin, at maging matatag sa mga oras ng pagsubok sa buhay. Ang pag-aalaga ng positibong pananaw, ay isang mahalagang aspeto ng isang masaya, at matagumpay na buhay. Sa tulong ng pamilya, mas madaling maisasakatuparan ito. Narito ang ilang mga gawain ng pamilya, upang mapalago ang positibong pananaw. Maglaan ng oras para sa pagpapahalaga. Maglaan ng ilang minuto araw-araw, para magpasalamat sa mga bagay na mayroon kayo. Maaari itong gawin, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga bagay na pinasasalamatan ninyo bilang isang pamilya, sa hapagkainan o bago matulog. Ituro sa mga anak ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa maliliit na bagay, tulad ng magandang panahon, masarap na pagkain, o ang pagmamahal ng pamilya. Magtakda ng layunin, at ipagdiwang ang tagumpay. Magtakda ng mga makakamit na layunin, bilang isang pamilya. Maaaring ito ay mga layunin sa pag-aaral, sa trabaho, o sa mga gawaing bahay. Kapag nakamit ang isang layunin, ipagdiwang ito ng sama-sama. Ang pagdiriwang ng tagumpay, ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili, at nagpapakita ng kahalagahan ng pagsusumikap. Mag-usap at magbahagi ng damdamin. Lumikha ng isang ligtas at bukas na espasyo, kung saan, maaaring magbahagi ang bawat miyembro ng pamilya ng kanilang damdamin at karanasan. Makinig ng mabuti, at magpakita ng empatiya. Ang pag-uusap, ay nagpapalakas ng ugnayan, at nagbibigay ng pagkakataon, na maproseso ang mga negatibong emosyon, sa isang malusog na paraan. Magsama-samang gumawa ng mga gawain, na nagdudulot ng kaligayahan. Maglaan ng oras, para sa mga gawaing nagdudulot ng kasiyahan sa buong pamilya. Maaaring ito ay panonood ng pelikula, paglalaro ng mga laro, pagluluto, pagbabasa, o paglalakad-lakad. Ang pagsasama-sama, ay nagpapalakas ng ugnayan, at nagbibigay ng positibong alaala. Mag-focus sa solusyon, hindi sa problema. Kapag may suliranin,
turuan ang mga anak na mag-focus sa paghahanap ng solusyon, imbes na manatili sa problema. Tulungan silang mag-isip ng mga paraan upang malampasan ang mga hamon. Ito ay nagtuturo sa kanila ng resilience at positibong pag-iisip. Maging huwaran. Ang mga magulang ay ang pinakamahalagang huwaran ng kanilang mga anak. Ipakita sa kanila ang kahalagahan ng positibong pananaw sa pamamagitan ng pagiging positibo sa inyong mga salita at kilos. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawaing ito, natutulungan ng pamilya ang bawat isa na mapalago ang positibong pananaw at mabubuhay ng isang masaya at produktibong buhay. Tandaan na ang pagbuo ng positibong pananaw ay isang proseso at nangangailangan ng patuloy na pagsasanay at pagpapahalaga. Ang mindset, ayon kay Carol Dweck, isang gabay sa tagumpay. Ang katatagan ay ang kakayahan ng isang tao o sistema na mapanatili ang mga pangunahing function sa harap ng mga stress sa pamamagitan ng paglaban at pagkatapos ay pagbawi mula sa o pag-angkop sa pagbabago. Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya. Maaaring mayaman o mahirap sila. Matatag na pamilya ang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa. Kung naghahangad ang bansa na lumaking malulusog at maliligaya ang mga batang mamamayan, mahalagang magkaroon ng matatag na pamilya. Ang pamilya ang nagbibigay ng mga payo at ideyang nakakagaan ng loob, na parang gustong-gusto na makamit sa araw-araw ang mithiin ng nakangiti at puno ng pag-asa. Sila ang inspirasyon kung bakit hindi sumusuko agad-agad ang isang anak at matatag na humaharap sa hamon ng buhay. Gayunpaman, hindi rin naman lahat ng anak ay nakasusunod ng lubos sa mga pananaw na naipapakita ng mga magulang, sapagkat ang pagtanggap ay nakadepende kung paano ito pinoproseso ng isip. Ito ay dumedepende sa tinatawag na mindset ng tao. Sa mundo, kung saan ang tagumpay ay madalas na sinusukat sa mga nakikitang resulta, ang konsepto ng mindset ay nag-aalok ng isang bagong perspektibo. Si Carol Dweck, isang kilalang psychologist mula sa Stanford University, ay nagpakilala ng isang makabagong paraan ng pag-unawa sa ating mga kakayahan, at kung paano nito hinuhubog ang ating buhay. Sa kanyang aklat na Mindset, The New Psychology of Success, ipinaliwanag niya ang dalawang uri ng mindset, ang fixed mindset at ang growth mindset. Ang pag-unawa sa dalawang ito, ay susi sa pagkamit ng tunay na tagumpay, at personal na pag-unlad. Sa ating talakayan, ating tutuklasin ang mga pangunahing konsepto ng mindset ni Dweck, at kung paano ito maaaring mailapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Si Carol Dweck, isang kilalang psychologist mula sa Stanford University, ay nagpakilala ng makabagong konsepto ng mindset sa kanyang aklat na Mindset, The New Psychology of Success. Dalawang pangunahing mindset ang kanyang natuklasan na may malaking epekto sa ating buhay, ang fixed mindset at ang growth mindset. Pag-unawa sa fixed at growth mindset. Ang mga taong may fixed mindset ay naniniwala na ang kanilang mga kakayahan at talino ay likas at hindi na mababago. Iniiwasan nila ang mga hamon dahil natatakot silang mabigo at maipakita ang kanilang mga limitasyon. Mas nakatuon sila sa pagpapatunay ng kanilang katalinuhan kaysa sa pagsusumikap na umunlad. Madalas ay sinasabi ng taong mayroon nito, ay di ko talaga kaya, di ako magaling dito, o kaya naman ay, ayoko na, ang hirap naman nito. Sila yung mga tao na nag-iisip na ang kanilang talino at kakayahan ay nakapirmi lamang, hanggang doon na lang talaga sila, at gumagawa na ng marami pang katwiran o palusot, upang hindi na ipagpatuloy pa ang pag-aayos ng isang mahirap na gawain. Sa kabilang dako, ang growth mindset naman, ay ang kabaliktaran nito. Ang mga taong may growth mindset, ay naniniwala na ang kanilang mga kakayahan ay maaaring mapaunlad sa pamamagitan ng dedikasyon at pagsusumikap. Tinatanggap nila ang mga hamon bilang mga oportunidad para sa paglago, at itinuturing ang mga pagkabigo bilang mahahalagang karanasan sa pagkatuto. Mas nakatuon sila sa proseso ng pag-aaral at pagpapabuti kaysa sa mga resulta lamang. Ang mga taong may growth mindset
ay may positibong pananaw, na ang kanilang kakayahan at talento, ay may pagkakataon pang umunlad, sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtitiyaga. Sila ay naniniwala, na mayroon pa silang magagawa, at may pag-asa pang mapabuti ang isang gawain, kahit gaano man ito kahirap. Madalas, ay sinasabi ng taong ito, na kaya ko, o kaya naman ay, ang hirap pero gagalingan ko. Ang epekto ng mindset sa iba't ibang aspeto. Ipinapakita ng pananaliksik ni Dweck, ang malalim na impluwensya ng mindset sa iba't ibang aspeto ng buhay, kabilang ang edukasyon. Ang mga estudyanteng may growth mindset, ay mas malamang na magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Relasyon. Ang growth mindset, ay nagtataguyod ng mas malusog na relasyon, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng komunikasyon, at pagpayag na magbago at lumago ng sama-sama. Trabaho. Ang mga leader na may growth mindset, ay lumilikha ng mga kapaligiran, na naghihikayat sa pagbabago, at patuloy na pagpapabuti. Palakasan. Ang mga atleta na may growth mindset, ay mas matibay sa mga pagkabigo, at patuloy na nagsusumikap, na mapabuti ang kanilang mga kasanayan. Paglinang ng growth mindset. Ang gawa ni Carol Dweck sa mindset, ay nag-aalok ng isang makapangyarihang balangkas, para sa pag-unawa at pagpapabuti ng ating mga buhay. Sa pamamagitan ng paglipat, mula fixed mindset patungo sa growth mindset, maaari nating mapakinabangan ang ating potensyal, para sa paglago, tagumpay, at kaganapan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Binibigyang diin ni Dweck, na ang growth mindset, ay hindi isang likas na katangian, kundi isang kasanayan, na maaaring malinang. Sa pamamagitan ng pagpili, na tanggapin ang mga hamon, matuto mula sa pagkakamali, at magpatuloy sa kabila ng mga pagkabigo. At dito, ang individual, ay maaaring maglinang ng growth mindset, at mapakinabangan ang kanilang buong potensyal. Ang buhay, ay puno ng mga pagsubok at hamon. Madali tayong matukso, na magtuon sa mga negatibo, ngunit ang paglinang ng positibong pananaw, ay susi sa isang masaya at produktibong buhay. Paano natin ito maisa sa katuparan? Sa tulong ng ating pamilya. Ang paglinang ng positibong pananaw, ay isang proseso, hindi isang destinasyon. Sa tulong ng pamilya, maaari nating turuan ang ating mga anak, na harapin ang mga hamon ng buhay, ng may pag-asa at positibong pananaw. Ang pagsisimula sa loob ng tahanan, ang pinakamahalagang hakbang, tungo sa isang mas masaya, at masaganang buhay, para sa lahat. Tandaan, ang pamilya ang ating pundasyon. At sa pamamagitan nito, magagawa nating itayo, ang isang kinabukasan, na puno ng pag-asa at positibong pananaw. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.